You heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delight in
goodness. Let us proclaim, lift up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's Good morning, Jesus! Nakita mo ba yung, kilala mo ba yung kumanta? Actually, ikaw ang tatanungin ko kung kilala mo ba yung tatlong batang kumanta. Kilala ko. Pero may may upcoming pang isa, di ba? Oo, nasa sinapupunan pa eh. On the way. Thank you, Lord. Magandang umaga po, mga kapatid. Magandang umaga po. Purihin ang ating Panginoon. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Yan. Pasimulan natin ang ating napakagandang umaga sa pag-awit sa Panginoon. Brother Arnold, awit tayo kay Lord. Mabuti't matapat ang Panginoon, katapatan niya'y di mapantayan. Abutin man ang langit, dagat na di masisid, ganyan ang kabutihan ng Panginoon. One more time. Mabuti't matapat ang Panginoon. Amen. Katapatan niya'y di mapantayan. Abutin man langit, abutin man ang langit, dagat na di masisid, ganyan ang kabutihan ng Panginoon. Mahalin siya, mahalin si Jesus. Mahalin siya, mahalin si Jesus, mahalin nating lahat. Sino?
ang Panginoon. Mahalin siya, mahalin si Jesus, mahalin nating lahat ang Panginoon. Mahalin nating lahat. Mahalin nating lahat. Sino? Ang Panginoon. For the last time. Mahalin nating lahat ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Ayan, purihin ang ating Panginoon. Mabutit, matapat ang Panginoon. Amen. Bati muna tayo, Minister Sandy. Ayan, sa lahat po ng atin pong mga kapatiran, North, East, West at South, at sa ibang bansa po, magandang umaga, tanghali, hapon o gabi man po kung saan man kayong lugar naroroon, mga kapatid. Binabati ko rin po ang aking may bahay na si Sister Rina at ang aking dalawang anak na si Sister Bea at si Brother Seth. Good morning, Jesus! Amen. Ay, babatiin ko na rin yung aking may bahay. Of course. Binati mo yung may bahay. Yan. Sa may bahay, ang aming bati. Merry Christmas. Na ano? Maluwalhati. Ayan. Binabati ko rin ang aking sister wife, Sister Marichu, at ang aming mga anak. Ayan. Thank you, Lord, sa napakagandang umaga. At dalangin namin na tayong lahat, kayong lahat na nandyan, nakikinig at nanonood ng ating Good Morning Jesus ay nasa mabuting kalagayan. Ayan. At kung kami naman po ang inyong tatanungin, kami po ay nasa mabuting kalagayan. Amen. Din. Ayan. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Laging sinasabi, every gising is a blessing. Ano kaya yung tinanggap nating blessing ngayon? Umagang ito. Nagising. Tayo'y nagising. Hininga. Buhay. Yan, mga pagpapala ng ating Panginoon. Yan. Thank you, Lord. O bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Minister Sandy, opening prayer tayo. Okay, let us pray mga kapatid. Hallelujah, dakilang Ama. Muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan, Panginoon, sa araw na ito. At salamat po sa muling pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon upang magampanan po namin at maisagawa ang mga bagay na hindi pa namin natapos ay aming maipagpatuloy at ang mga bagay na hindi pa namin nauumpisahan ay amin pong maumpisahan. At ang amin pong mga pagkakamali ay amin pong maitama sa tulong at awa mo. Salamat po sa maghapong biyayang ipagkakaloob mo po sa amin, Panginoon. And we pray, Lord, your favor from you, from men, and from all circumstances. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Thank you, Lord. At puntahan muna natin yung ating memory verse of the week. Dito tayo sa John 6:63. Brother Sandy, pakibasa mo. Okay, our memory verse for today is John 6:63. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Sa Tagalog, Amen. Minister Jeff. Yan. Tagalog naman po. 1:63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Yan, ito po ang ating memory verse of the week. Yan. O, Amen. Minister Sandy, Ano ba ang pagpapatuloy ating natin? tatalakayin ngayon o ibabahagi, Minister Jeff? Kasi nung nakaraan, Oo. ang tinalakay ni Minister Andy And at Minister Minister Ariel is goodness. Goodness. Okay, isa sa mga bunga ng Espiritu, goodness. Ngayon naman po, ang atin pong ibabahagi naman, ano? Ano ba yung bunga ng banal na Espiritu Santo? Ilan ba yun? Siyam? Siyam. Oh, siyam yun. oo. Anong iyong natatandaan? Love, joy, peace, peace, kindness, patience, kindness, goodness, humility, self-control, humility or faithfulness. humility, and self-control. Yan. Self-control. Or gentleness. Okay. Okay, ngayon naman po, ang atin pong ibabahagi, mga kapatid, is about faithfulness. Sa Tagalog,
katapatan. Kaya yung ating inawit kanina, ang katapatan ng Panginoon, di mapantayan. Ha? May tanong ako sa iyo, Sige, Minister Sandy. wag lang math, mahina ako sa math. Hindi naman mat. Ano to eh, salawikain. Ay, oo. May mga natatanda ka bang salawikain? Meron. Ano? Salawikain, ito ay bago. Pampalipas oras lahat. Biru-biru lang ang mga payo, kami natutuwa. Ha? Kanta yan eh. Kaya nga, may salawikain doon, di ba? Oo. Hindi yun. Di ba yun? Hindi kanta. Ano yung natatandaan mong May natatanda ka bang salawikain? Actually, tayong mga Pilipino, mayaman sa salawikain. Ano ba yung natatanda mo? Ang hindi lumingon Sa pinanggalingan. Kung matinik ay malalim. Ayan. Kung matinik, malalim. Ay hindi makararating sa paroro. Huwag mo ito-twist. Oo, masama yung nagtutwist. Okay. Sige, tuloy. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan Ay hindi makakarating sa sa paroroonan. Ayan, salawikain ano yan. yung kay haba-haba man ang prosesyon. Prosesyon. Anong prosesyon? Sa simbahan din ang sa simbahan din ang tuloy. Ano pa yon? Pag may itinanim, May aanihin. Pag may sinuksok, may madudukot. may madudukot. Oo. Ang lumakad ng matulin, kung matinik, malalim. Yun pala yun. Ang lumakad ng matulin. Kung matinik, malalim. Yan. Di ba? Eh yung alam mo ba Pero yung... wag kang gagaya sa salawikain ni ni Brother Terry. Ba't meron din ba siya? Kaya lang, wag kang gagayahin yung salawikain niya na yun. Ba't ano ba yung salawikain niya? Daig Ng ng mapal, ng tamad? daig ng dakilang tamad. Ano yan? Daig. Tanungin na lang natin si Brother Terry mamaya. Kasi siya lang ang nakakalam ng salawikain niya. Daig ng mapalang tamad. Ang ano daw? Hindi ko alam eh. Oo. Kaya Tanungin na lang natin siya mamaya. Tanungin natin, brother. Sige. Pero yung yung natatanda mo ba yung ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Ayan, maganda yan. Ano ba yung maluwat? Parang maayos na pagsasama. Maayos. Oo, yung maluwat. So, kaya yun ang ating pag-aaralan ngayon tungkol sa katapatan. Faithfulness. Okay, sige. Sige. Basahin muna natin yung ating message, mga kapatid. So, ang ating pag-aaral sa umagang ito ay tungkol sa faithfulness. Dito sa Psalms 89. Yan. Awit. 89 verses 1 and 2. Sa Tagalog muna, tapos sa iyo sa English, Minister Sandy. Awit 89, 1 and 2. Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Ang iyong pag-ibig, walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Yun, Tagalog yun. Sa English, brother. Okay, sa English po, yung verse 2, sabi po rito, for I have said, mercy shall be built up forever. You shall establish your faithfulness in the heavens. Yun, Amen. So, tayong lahat, mga kapatid, pag dinefine natin yung faithfulness, meron tayo kanyang-kanyang definition. Maring ka, Minister Sandy, meron ka ring nakuhang definition pagdating sa faithfulness. Ano ba yung definition mo sa faithfulness? Ito po, ang sabi po, yung faithfulness, sa New or King James Version, this word is translated faith, yung pistes sa Greek, includes both meanings, yung faith and faithfulness. But in Galatians 5:22, okay, sabi po ron, it seems to carry more of the meaning. Ito yung trustworthiness or reliability and dependable loyalty. Ayan. Yung mga meaning. So, pag sinabi palang faithfulness, ano ba yan? Pasok ba dyan yung honesty? Yes.
Oh, katapatan. katapatan, loyalty, Katapatan. and trustworthy. Yeah, mapagkakatiwalaan. Yan. Siyempre, kapag ka ang taong tapat, automatic yun. Pagkatapat, mapagkakatiwalaan. Tama ba? Tama. Mm. Kaya pala merong kasabihan honesty Is the best. is the best policy. Saan mo ba madalas makita yan? Ako, madalas ako makakita niyan pag nagko-commute ako doon sa jeep. Sa jeep. Oo, sa jeep. Nakalagay? Honesty is the best policy. Kasi minsan may mga nagwa 1, 2, 3. Ano yung 1, 2, 3? Hindi nagbabayad? Sasakay tapos hindi magbabayad. Sumasalisi. Pagka may tumigil, may pumara. Tapos, pag tayo nung pumara, sasabayan niya rin. Sasalisi, sasabayan niya rin Sasabayan ng pababa. Pero hindi nagbayad. Hindi yun siya nagbayad. Nakukonsensya kaya yun? Ha? Nakukonsensya ka? Yun ang hindi ko alam. Kaya yung mga hindi nagbabayad sa jeep, magbayad. Yes. Kawawa rin naman yung mga driver. Oo, talaga. Kasi pagod sila sa pagbiyahe Dugo. para kumita. Dugo at pawis ang Oo. kanilang puhunan. Tapos hindi naman magbabayad. Oo. Tatakbuhan lang. 1, 2, 3. Kaya pala nilalagay yung honesty is the best policy. Sa school ba mayroon din yan? Actually, makakakita rin tayo niyan sa opisina, sa eskwelahan, yun nga, sa jeep. Okay? Alam mo kung bakit mahalagang ilagay din sa opisina yan? Bakit, brother? Kasi merong isang bata, umiiyak yung bata. Ngayon, pagdating ng nanay, nakaabutan niya, umiiyak yung bata, anak niya. Sabi ngayon ng nanay, "Nak, ba't ka umiiyak?" Kasi yung aking pong ballpen, kinuha na naman ng kaklase ko, wala na akong ballpen. Sabi nung nanay, "Huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak." Bakit po? Kinuha nga po, huwag ka na umiyak. Bukas, pagkagaling ko ng office, kukuha uli ako sa office, uwian kita. Kaya pala nauubos yung yung ballpen sa office. Kala ko kala ko may katabing National Bookstore. Kala ko may katabing National Doon bibili. Bookstore yung office niya. Hindi. Doon bibili. Doon kumukuha sa office. Oo. Kaya pala nauubos yung ballpen sa office, kinukuha ng nanay. Faithful ba yun? Yun nga, kaya pala kailangan sa office meron ding nakalagay na Ayun. honesty is the best policy. Pero sa tindahan ba meron? May alam ako niyan na Saan? isang tindahan, walang tindera. Walang tindera. Walang tindera. Oo. Pero makakabili ka. Makakabili ka. Masusuklian ka. Masusuklian ka. Ikaw mismo magsusukli sa sarili mo. Meron ba ganon? Meron. Saan yan? Sa Batanes. Nakarating ka na? I think ang pangalan noon is, ayon sa mga vlogger, Vlogger. Honesty Store. Honest store. Narinig ko na rin yan. Yun, yan. Na pagka may mga presyo yung mga paninda. Yes. Tapos pag gusto mong bibili ka, May sukli. may sukli, bayaran mo, kukuha kang sukli. Yan. Sa Batanes Meron yan. kayang yan, CCTV. Walang CCTV, walang nakakakita, walang tumitingin. Honest talaga. It's between you Yun. and God. God. Yun. Dito kaya sa Dito? Metro Manila. Dito sa Maynila, lagyan mo na ng CCTV, lagyan mo na ng guard. Ayan, wala nang kukuha siguro, brother. Yeah. Kasi gagawin ni Lord mga faithful. Kaya pala nilalagay yon yung honesty is the best. Para policy. ma-remind. Para ang ma-remind tao. ang mga tao. Oo, kasi sometimes, di ba, ang tao nga ay nakakalimot. Yun. Kaya ang gamot sa taong nakakalimot ay Katapatan. katapatan na magpaalala ka. Na magpaalala. Yeah. Paalala ang gamot sa taong nakakalimot. So mahalaga mga kapatid yung honesty. So kaya pala nilalagay yan. Yung loyalty kaya. Yes. So, actually, yan magkamag-anak Magkamag-anak, halos yan. Yung virtue na yan o katangian na yan, mga kapatid. Yung, di ba may mga taong loyalist? Di ba? Halimbawa, di ba may mga, sa politika, di ba mayroong mga presidente na talagang grabe yung loyalty ng mga tao sa kanila. Yung pagiging tapat ng Oo, mga kanilang supporter. Oo, kahit wala na yung kanilang sinusuportahan, kahit patay na yung sinusuporta, wag mong maririnig yung pangalan na para bang sinisiraan mo. Makakalaban mo sila, meron palang mga ganon. Meron. Ano yan, loyal ba yung ganon? Yes, faithful yun. Doon sa taong
taong kilala niya na naging tapat. Eh yung trustworthy, Mapagkakatiwalaan. mapagkakatiwalaan. Trustworthy. Mahalaga. Kasi faithful yun. Kaya napagkatiwalaan kasi faithful siya. So ang mga taong may katapatan ay mapagkakatiwalaan. Yes. Oo. Kaya- yan ang gustong-gusto ng mga bankers. Bankers? Oo, mga bankero. Mga nagtatrabaho sa bangko. Dahil, Kapag ikaw ay napagkatiwalaan sa mahusay kang humandle ng iyong responsibility when it comes to your loan. Hindi ka pa natatapos sa loan mo dahil nakita nila yung record mo na faithful ito, responsible. Aaluking ka uli nila. hindi pa tapos yung Hindi pa tapos yung niloan mo. May- Malapit nang matapos, may- aaluking may ka alok uli. na uli na kasunod. Yes. Oo. Hindi, para hindi mabaong ka sa utang. Not necessarily o exactly na mabaw ka sa utang. Kundi- Kasi ang point nila doon, ikaw din naman matutuwa kasi alam mo kung bakit. Kasi nandun yung tiwala nila sa'yo na ikaw ay makatutugon sa pananagutan mo sa kanila. Yun. Kasi faithful ka, nakita nila. So maganda yan sa mga businessman, Ay, number one yan, brother. Alam mo ba kahit wala kang puhunan? Ha? Ang hinahanap ng iba, yung mapagkakatiwalaan. Sila, meron silang means. Yung iba, wala masyadong means, pero faithful. Yun ang kanilang Exactly. Yun ang kanilang anong tawag yan? Puhunan. Puhunan, yan. Katapatan ng puhunan nila. Kaya mukha pa lang nila, pwede ng mapagkakatiwalaan na. Oo, kaya mapapautang sila. Magpapahiram sila. O, di ba may nang nag-o-offer? Eh yung mga hindi nagbabayad. Yung mga hindi nagbabayad, masama yun. That's it. Character loan ang tawag doon So sa yung bangko. mga hindi nagbabayad, pagpe-pray naman. Pagpe-pray Na natin i-bless ni Lord at para makatugon sa kanilang financial obligation. yun. Pero yung mga nagbabayad, nakakatuwa pala yun. Yes. Marami pang opportunity darating sa kanila. Kasi faithful eh. Yan. Okay. Kaya itong ating pag-aaral, may sinasabi rin ang Bible tungkol sa katapatan. Katulad nung ating binasa dito sa Psalm 89. Di ba sabi nga doon, tingnan nyo, yung sa bandang huli, sintatag ng langit ang kanyang katapatan. So, pag inisip mo, yung faithfulness ni Lord ay kasintatag daw ng langit. That's why God is dependable. Talagang maaasahan siya. Maaasahan kasi matatag. Tapat Imagine siya. yung, di ba wala pa tayo, nandyan na yung heaven eh. Mm-mm. Ngayon, di ba, hanggang ngayon nandyan yung permanent, yung langit. Yes. So, sabi nung psalmist, ang katapatan ng Diyos, ang faithfulness of God, ay kasing tatag ng langit. Hindi mawawala, mga kapatid, yung faithfulness ni Lord. Kaya ito'y maaasahan natin. Hindi lang yon mga kapatid. Sabi sa 2 Timothy, chapter 2, verse 13, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Imagine, no? Ano ba yung, mo dyan? Dalawang bagay, according to Hebrews chapter 6, dalawang bagay lang ang hindi pwedeng gawin ng Panginoon. Parang alam ko yan. Oo. Verse 18. 6:18. Oo. Sabi doon, una, ang Magsinungaling at magtalusira sa kanyang pangako. Pangako. Kaya bawat pangako ni Lord, it will come to pass. Magaganap, mangyayari ang pangako ng Panginoon. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Di ba tayo minsan na, halimbawa, nangako tayo sa ating mga anak. Pag mataas ang grade nyo, mataas ang exam nyo, meron kayong reward. Kakain tayo sa labas. Sa labas. Kaya nilabas yung lamesa. Inilabas ganyan yung lamesa. Akala ko po sa labas. Sa labas nga, sa labas ng bahay. Di ba parang minsan makakapangako ka, minsan marami kang gastusin. Hindi mo na ngayon yun matutupad. Yan ba nangyayari sa iyo, Minister Sandy? Pag faithful ka, ano man ang mangyari, tutuparin mo yun. Yun. Oo. Pag faithful, Kapag tayo, katulad nating mga Kristiyano, halimbawa,
Yun din pala yun. Halimbawa, naimbitahan ka, tapos naka-oo ka. Doon sa pag-imbita sa'yo, pumunta ka pala. Kasi umuo ka eh. Oo, pag umuo ka. Unless na life and death, kung ba't hindi ka nakapunta. Pero hanggat maaari, kasi kaya ka inimbitahan, mahalaga ka. Yes. Oo. So, ganun pala kahalaga itong yung faithfulness. Si Lord, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako, minsan sa tingin mo, minsan matagal na panahon, pero minsan bibilang ka ng taon, pero nagaganap pa rin. Nangyayari pa rin. As sure as the sunrise. Yun. Kaya pala sabi doon, yung pangako ni Lord, sintatag ng langit. Oh. Ano pa yung sinasabi ng Bible? The Bible teaches that faithfulness is a core attribute of God's character and an essential virtue for humanity. Ulitin ko mga kapatid. The Bible teaches that faithfulness is a core attribute. Ano ba pag sinabing core attribute? Pangunahing katangian. Pangunahing katangian ng ating Panginoon. Ang katapatan. And an essential virtue of humanity. Kumbaga, pag sinabing essential virtue, mahalagang katangian. So, yung pangunahing katangian ng Diyos, katapatan. Mahalagang katangian ng tao, katapatan. Yes. Bakit ito mahalaga na tayo, bilang tayo ay nilikha ng ating Panginoon? Bakit napakahalaga na tayo ay maging faithful? Alam niyo, sabi doon sa itong pinag-aaralan natin, ito palang katapatan, it is a fruit of the Spirit that believers are called to cultivate in their lives as response to God's unfailing faithfulness to them. Ulitin ko, it is a fruit of the Spirit that believers are called to cultivate. So, tingnan natin mamaya, ba't sinabing a call to cultivate in their lives as a response to God's unfailing faithfulness to them. So, katulad ng lupa, di ba, pag tayo ay magtatanim ng halaman, yes. Hindi naman basta itatanim mo yung yung halaman. So, ang gagawin mo, magkakaroon ka ng preparation. Cultivation. Kukultivate mo. Di ba pag sinabing cultivate, ano yan? Hinuhukay. Dinudurog mo yung mga buo-buo. Tapos lalagyan mo yan ng mga pampataba. Abono. Fertilizer. Para yung ilalagay mo dyan ay lumago, gumanda, maging mayabong. Yung bunga. Yung bunga. Same thing with the heart of man. Yung ating ding puso. Na syempre magkakaroon dapat tayo ng minsan, hindi lang minsan, na magkakaroon tayo ng meditation, magkakaroon tayo ng realization tungkol sa pagiging tapat. Para ma-practice. Para ito ay ma-develop. So ipapractice natin yung faithfulness. Di ba minsan, halimbawa, sa mga simpleng bagay lang, halimbawa sa mga anak, di ba minsan pag inutusan ng nanay, bili mo akong ganito, bili mo akong ganyan. Di ba takbo yung anak, pupunta sa tindahan. Minsan ba yung mga anak nyo nagbabalik po ba ng sukli? O minsan halimbawa, nakapulot ka ng pera. Wag na palang nakapulot kasi mayroon pala pag halimbawa, sumobra na lang yung sukli sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Si Lord na to. Nasasabi mo, si Lord na to. Kasi siya naman ang mali, sumobre. Hindi. Kailangan, pag sobra yung sukli, ibabalik mo. Hindi yung sasabihin mo, si Lord na to. Alam ko merong pangyayari dyan, siguro si Brother Jojo Bartolome ata yun, na may nag-withdraw, Minister Arnold, natandaan mo ba yung kwento ngayon? Parang may nag-withdraw sa ATM machine. Ngayon, pag alis nung nag-withdraw, lumabas yung maraming pera doon sa machine. Ang kasunod, parang nakita yun lang narinig kong kwento, nakita ni na Brother Jojo. So, ang ginawa, kinuha yung pera,
itinakbo. Hindi tinakbo, kinuha yung pera, hinahabol yung yung nag-withdraw. Di ba sa iba, parang sasabihin mo, lalo na pag meron kang matinding pangangailangan. Uy, ginamit to ni Lord. Hindi ginamit ni Lord. So doon sa mga simpleng bagay, doon pala natin makukultivate, matidevelop yung ating pagiging faithful. Kaya itong faithfulness, sabi nga dyan sa ating pag-aaral, kailangan na ma-cultivate kung paano ka, halimbawa sa mga nagtatanim, kung paano paano yung preparation mo bago ikaw magtanim, paano yung gagawin mo kapag ka ikaw ay nakapagtanim. So, kailangan sa atin, yung heart natin, kailangan merong meditation, merong realization, practice, para patuloy na ma-develop, ma-cultivate yung ating katapatan, mga kapatid. So, kailangan ng cultivation, ang ating faith, ang pagiging faithful sa ating Panginoon. So, sabi dito, God is presented as the ultimate example of faithfulness. Amen. Yan. Walang tatalo kay Lord Ayan. pagdating sa faithfulness o pagiging matapat. Matapat. Sabi nga dito, yung kanyang pinakita, yung unwavering and eternal. Yan. Unwavering and eternal. Hindi nagbabago at panghabang panahon, wag pakailanman. Sabi sa Tapat siya. mga kapatid, sa Lamentation 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Yun ang katapatan ng Panginoon. Di ba may kanta awitin dyan? Oh, meron. Tuwing umaga, ito'y bago. Yan ba yun? Oh, meron yun. Kabutit mo. Hindi. Sige, Brother Arnold. Pag-ibig ni Lord, faithful yun. Dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago, di nagbabago. Katapatan niya'y walang hanggan. Walang hanggan. Tuwing umaga, ito'y bago, bago, laging bago. Bago, dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Sa English, Brother Arnold. The steadfast love of the Lord never ceases, and His faithfulness will never end. Never end. They are new every morning. New every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. So pinakita ni Lord yung unwavering and eternal na katapatan. So pag sinabing unwavering, hindi nagbabago. Pag sinabing eternal, walang hanggan. Yan ang katapatan ng Panginoon. Pangalawa, true to His promises. No, totoo ang Diyos sa kanyang mga pangako. God is reliable and always keeps His covenant and promises. Even humans are unfaithful. Grabe pala to. Yan ba naranasan mo, Minister Sandy? Oo naman. Kahit daw tayo unfaithful, pero Si Lord. grabe yung pangako ni Lord, tutuparin pa rin. Yes. Oh, ganon siya katapat. Ilang beses mo na ba yung napatunayan sa buhay mo? Not just once, but many times. Parang kanta, yan. no? Yung Hindi lang isa, o dalawa, napakarami pa mula sa'yo. Mula sa'yo. Yun ang katapatan ni Lord. Yes. Na hindi lang natin isang beses, dalawang beses nararanasan. Maraming beses na pinakita ni Lord sa ating buhay na kahit minsan hindi tayo faithful sa Kanya, tapat pa rin. Kasi ang Diyos ay totoo sa Kanyang mga pangako. At alam niyo mga kapatid,
Hindi lang ito yung sabi diyan, trustworthy o unwavering and eternal. Hindi lang siya true to His promises, at ito rin ay a source of security. No, a source of security. Believers can trust in God's faithfulness for protection, strength, and guidance in times of trial and temptation. Amen. Ano ba masasabi mo diyan, Brother Oo, Sandy? totoo yan. Brother or Minister Jeff, kasi ang katapatan ni Lord, hindi yan nagbabago, unwavering yan, eternal, sabi, di ba? Ang economy, pwedeng magbago yan. Ang presyo ng dollar kontra peso, pwedeng magbago yan. Oo. Even tao, Pero pwedeng ngayon magbago. parang mataas nga yung dollar eh, no? Bumababa rin naman yan. Di ba? Nagbabago, okay? Ang economy, nagbabago. Ang government, nagbabago. Nagpapapalit-palit ng presidente, nagpapapalit-palit ng sistema, okay? Pero ang God's economy and faithfulness never change. Kaya ito ay source of security. Yan. Yan. Secured tayo kay Lord, mga kapatid. Ligtas ka. Ligtas. Pagdating sa maging yung strength, di ba? Sabi nga ng isang commercial, para kang nakasandal sa pader. Kahit daw may mga problema, kahit gaano kalaki yung ating problema, panghawakan natin yung katapatan ng Ano man ang Panginoon. iyong pinagdadaanan. Diba? Kahit ano man ang pinagdadaanan mo, tapat pa rin si Parang Lord. may kanta yan, Brother Oo. Arnold. Kahit dumaan ka man sa tubig, dumaan Huwag ka kang man sa matakot. apoy. Tingnan nga po natin yun. Minister Arnold. Huwag kang matakot. Di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama mo si Jesus. Ano mang pagsubok? Ano mang pagsubok, kasama mo si Jesus. Yan, kasama natin si Jesus. Kaya si Lord, yung kanyang katapatan, iyan ang magsisecure sa atin, mga kapatid. Kaya ano man yung ating pinagdaraanan, ano man yung ating sinusuong sa mga oras na ito, sa panahon na ito, meron tayong Diyos na tapat kailanman. Parang yung yung pelikula yan. May nagkaroon niya ng pelikula about sa tatay niya, yung pagiging tapat ng tatay niya. Oo, ang title noon, Isusumbong Kita sa Tatay Ko. Parang si ano yan FPJ? Ayan. Oo, tama. Inabot mo rin pala yun, brother. Okay. Paborito ka yan Ganon? Very good. FPJ. Sige, sample. Sample. FPJ. Kung natapos. Kala ko, pag puno na sa loop. Yan. Pag wala na tayong oras, mauubusan na tayong oras. Kaya kailangan batiin na natin yung mga may birthday. Ay, opo. Sige. Sister Jam, babatiin natin yung ating mga may birthday sa araw na ito. Sino kaya ang may birthday? November 6, Ayan. 2025. Happy birthday, Sister Alexis Ricafort. From Bulacan. Sister Christy de Castro. Sister Dominic Toledo. Sister Danica Canilang. Sister Loriela Garcia. Brother Lendon Camilla. Sister Seya Villarreal. And Brother Richard Chocno. Happy Daming birthday. may ngayon Brother Richard. Parang si Brother Richard nasa ibang bansa ngayon anak ni Ninang Delia from Masalisi. Amen. Ayan. Enjoy your day po. And Brother Bong. Brother Bong, pasok!
to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga Happy kapatid. Yes, happy birthday po sa ating... Enjoy your day. Amen. Amen. Yan, thank you, Lord. Yan. Meron ba tayong mga announcement dyan? Sister Jam? Ayan. Minister Sandy, announcement natin. Okay, sa atin pong family affair, ang ating pong 44th year anniversary and early Christmas fellowship on November 29 to 30, 2025. Saan po ito magaganap? At the Hotel Supreme Mall and Event Center sa Baguio City po tayo. Ang theme po ng ating anniversary for this year is Psalm 16 verse 11. In your presence, Lord. Meron pa kasunod. Ayan. Ang deadline po or registration and payment is on November 9. Sa Sunday na po yan, mga kapatid. Ano po? Kaya Sunday ihanda na na pala po yan. natin. Yung mga hindi pa nakakapagbigay, ay ibigay na po natin kahit before po ng November 9. Amen. For those who paid or pay via GCash or bank transfers or deposits, don't forget to send the screenshot of your payment to Sister Jam Mercado. Things to bring, mga kapatid, sa day 1, Saturday po yan. That is 29, ano ho? Yung hoodie and activity clothes natin, yung cocktail dress and suit sa mga lalaki. Sa day 2, which is Sunday po yan, yung attire is something Christmassy. Ayan, yung may ano ng Pasko. Okay, may touch ng Christmas. Yung vibrant and celebrative colors. And magdala rin po tayo ng pang-exchange gift according to your generosity yung amount. Okay? Amen. Amen. Brother Jeff. Yan, thank you, Lord. So, Lord, provide niyo po ang pambayad ng aming mga kapatid. Yan. Alam po namin na kayo ang magbibigay ng lahat ng provision sa lahat ng kapatiran na nagnanais sumama sa ating anibersaryo. Thank you, Lord, sa Amen. provision. God will provide. Amen. Okay. Amen. Sa pagpapatuloy po. tayo. Sa pagpapatuloy po ng ating aralin. So, kanina, nadama natin, pinakita sa atin kung gaano katapat ang Diyos. Ang Panginoon. Ang ating Panginoon sa ating lahat. No, sa ating lahat. Ngayon naman, believers, tayong mga believers are called to imitate, no? Are called to imitate God's faithfulness in all areas of life. So napakahalaga na ano ba pag sinabing imitate? Gayahin. Tularan. Tularan. Yung katapatan ng ating Panginoon. Sabi nga, ito ay bunga ng banal na Espiritu Santo. Kaya kung tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu Santo, napakahalaga na mag-manifest po sa atin ang bunga ng banal na Espiritu Santo. So unang-una, na napakahalaga na makita sa atin yung obedience and loyalty to God. Obedience and loyalty to God. Napakahalaga na sa ating pagsunod, napakahalaga nung katapatan sa ating Panginoon. Ano bang masasabi mo pagka sinabing faithfulness sa pagsunod kay Lord? Paano ba yan? Yung, kasi over the time, makikilala natin at makikilala ang katapatan ng Panginoon. Okay? Ang katapatan niya sa kanyang salita. Okay? Ang katapatan niya rin sa taong pinili at tinawag niya. Yan. Ngayon, ang ibinubunga noon sa taong tinawag niya, nagbubunga ito ng katapatan din. Actually, sa lahat ng area ng buhay ng tao, ito ang isa sa dinidevelop
ng Panginoon sa isang tao, yung faithfulness. Of course, hindi dahil sa ating sarili, kung hindi, yan ay bunga ng iyong relasyon sa Panginoon. Relasyon, oo. Oo, bunga ng relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa buhay ng isang mananampalataya. Amen. Yung faithfulness sa pagsunod kay Lord, ano yan? May nakakakita man o wala man nag-cheer sa'yo. Di ba minsan para bang i-cheer ka? Pagka merong nag-cheer sa'yo, parang Lumalakas ang loob mo. ka. Oo. Paano pag wala nang nag-cheer? Yan. Hindi ka na ba susunod? Hindi ka na mamomotivate Oo. na maging tapat. Yun, Ayun. oo. Kaya ganun pala kahalaga to na may nakakakita man O wala. may bayad man o wala. Yes. Kasi di ba parang minsan kailangan ng kailangan merong pampagana para ikaw ay Ganahan. para ganahan ka. So yun yung sinabi, hindi ka mawawalan. Yeah. Pero hindi ka rin magkakaroon. Actually, Oh. faithfulness has a reward. Yun. Ito nga, nasabi mo yung reward. Sa Revelation 2 verse 10, tingnan mo. Promises the crown of life to those who are faithful unto death. Unto death. Kaya hanggang sa kamatayan pala. Pero alam mo ba na minsan dahil because of fear? Takot, fear. Nawawala pala yung pagiging tapat. May kilala ka ba niyan sa Bible? Meron. Sino? Actually, si Peter. Si Peter. Si Peter. Nung tinanong siyang kasama kanya Nung dinakip si Jesus. hindi nakip si Jesus. Dininay niya ang Panginoon. Well, actually, that time, hindi pa naman naipapamahagi ang banal na Espiritu Santo. Nung panahong yon. Nung panahong yon, nung dininay niya. Pero nung ipinamahagi na ng Panginoon ang kanyang banal na At Espiritu Santo, tinanggap niya, naging faithful si Peter up to the end of his life. Kaya ganong kahalaga na ang mga tao ay mapuspos Ng Espiritu. ng banal na Espiritu Yes. Santo upang makita, mag-manifest itong katapatan. Kaya lang minsan nga, dahil dun sa, because of fear, di ba na yung ating pagiging tapat kay Lord, minsan na nawawala Halimbawa, sa pagkakaloob. sa pagkakaloob. Oo. Di ba? Dahil sa fear ng isang taong mawalan. Maubusan, mawalan. Magbigay. So, dahil dun sa fear na yon, Hindi siya magbibigay. nawawala yung, natatakot na magbigay. Pag ako nagbigay, maubusan ako. Mawawalan ako. Okay? Pero katulad noong balo, yun na lang natitira sa kanya, yung isang kusing. Pero binigay pa rin niya. Binigay niya ng may kagalakan. May kagalakan. Kaya ni-reward siya ni Lord. So ang pagiging faithful, merong reward. Yes, amen. Alam mo, yung isa nga doon sa Psalm 37:25, sabi doon, matanda na ako, hindi ako hindi rin ikaw. Matanda na ako, yung sumulat, matanda na ako, mula pagkabata sa tanang buhay ko, wala pang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang kanyang anak naging hampas lupa. So, hindi ka pababayaan ni Lord kapag ikaw ay naging tapat sa Kanya. Yes, hindi man agad-agad. Yung, totoo yun. Diba, yung pangako ng Panginoon, hindi man agad-agad matupad. Okay? Pero tsak matutupad yun. Tsak matutupad yun. Yung katapatan, mahalaga rin sa relationship. Di ba? Mahalaga yan. Sa relation. Trustworthiness in relationship. Di ba? Kumbaga, yung steadfastness in relationships, mahalaga yun eh. Sabi sa Proverbs 3 and 4, pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwinta sa iyong lieg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Yes. Imagine, yun daw pananalig at katapatan, ikwinta sa lieg. Ba't kaya ikwinta sa lieg? Ano kasi yan eh? Di ba pag may kwintas ka, pag ba may necklace ka at nakatago?
Palamuti. Nagiging palamuti Bukod, yan. display. Pinagmamalaki. Hindi ba wala namang, pag pumunta ka siguro sa Divisoria, itatago mo. Oo. Di ba? Kasi malimit doon. Meron nga ako, pumunta nga akong Divisoria. Nakasakay yung alis sa jeep. Hinablot. Inablot yung yung hikaw. Pati yung tenga na napunit. Kaya pag minsan sinasabihan ko yung mga pupuntang Divisoria, huwag kayong pupunta ng may mga alahas. Pero ngayon maganda na raw yung Divisoria no. Ang balita ko rin. Si Brother Arnold, lagi ka ba sa Divisoria? Baluwag na. Pero yung faithfulness, Brad, hindi kayang isnatchin yan. Yun. Kahit i-display mo yung faithfulness. Kaya sabi doon, ikwintas sa liig. Tsaka bukod doon sa ito'y naka-display, yun lagi mong maaalala na dapat ikaw ay maging tapat. So, dapat ikaw ay maging tapat. So, sabi pa dito, trustworthiness in responsibilities. So, obedience and loyalty to God, steadfastness in relationships, trustworthiness in responsibilities. Dito sa Luke 16 verse 10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya gano'n na kahit sa maliit palang bagay, dapat tayo'y mapagkakatiwalaan. Di ba yun yung sinasabing, to whom much is given, much is required. Di ba sa trabaho, pag ikaw yung laging naaatasan, ikaw yung laging nabibigyan ng trabaho, hindi ka pinahihirapan. Ibig sabihin, may tiwala sa iyo. Maaasahan kasi lagi nakita yung iyong katapatan. Di ba ang isang reward ng tao, pagiging tapat? Di ba sa mga empleyado, pag ikaw 10 years, 20 years sa service, merong mga ibinibigay? Loyalty award. Loyalty award. Minsan ang bibigay sing-sing. Plake. Na-experience mo ba yan? Plake. Si Mrs. Ikaw? Ako? Actually, wala pa ako na-experience na plake. Pandesal, binigyan ka? Ha? Pandesal. Pero yung yung mga certificate, marami tayo niyan. Oo. Di ba ikaw? Di ba, umattend ka ng seminar. Di ba mga kompi may mga seminar. Wala kang absent, faithful ka. At the end of the seminar, meron kang certificate of completion. Ayun. Reward yun, pagiging faithful mo. Di ba? Kaya, a job well done means more job to do. Yun. Yun Kaya sa to mga whom opisina. much is given, much is required. Kaya huwag ka magrereklamo. Ibig sabihin, kaya ka binibigyan ng maraming trabaho dahil nakitang iyong katapatan. Maaasahan. Yung Maaasahan. dependable. Yan. Yan. Trustworthy, mapagkakatiwalaan. Sa Bible, meron ka bang alam na na-reward siya dahil sa faithfulness? Ay, meron brother. At yan ay pinag-aralan natin. Binasa ko ang kanyang kasaysayan. Okay. Sige nga, pwede mo bang i-share sa amin yung iyong napag-aralan? Opo, mga kapatid, pagiging tapat, katapatan ng Diyos sa kanyang tinawag, katapatan ng Diyos sa kanyang ipinangako, doon sa kanyang pinangakuan. At yung naging katapatan naman ng Diyos ng pinangakuan o katapatan ng taong kanyang pinangakuan. Okay? Ang atin pong tinutukoy o binabanggit, mga kapatid, ay walang iba kung hindi itong si Jose. Okay? When we are going to study the life of Joseph in Genesis, ang kanya pong story, may mababasa po natin sa Genesis from chapter 37 to chapter 50. 8 pages po ito, yung kanyang talambuhay, okay? Tungkol sa tungkol sa katapatan ng Panginoon. At si Joseph din po ay was the 11th of Jacob's 12 sons. Pang-11 anak ni Jacob, itong si Jose, mga kapatid. At sa murang edad ni Joseph po, pinangakuan siya ni Lord. Ito na yung pangako ni Lord. Naka-receive si Joseph ng pangako ng Diyos.
of course, through dreams. Pinangakuan siya ng Panginoon through dreams. Okay? Na darating ang panahon na siya ay malalagay sa isang posisyon na mataas. Yun ang pangako sa kanya ng Panginoon. And I do believe na si Joseph ay nakita niya rin ang katapatan ng Diyos sa buhay ng kanyang ama na si Jacob. Okay? Of course, si Jacob ay ikinukwento niya sa kanyang mga anak ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Actually, yun naman ang sabi sa Deuteronomy chapter 6, di ba? Ang sabi sa mga magulang, ituro nyo sa inyong mga anak. Ayan, ang aral ng Panginoon. Okay? At of course, I do believe na yun ang ginawa ni Jacob sa kanyang mga anak. Kaya at his younger age, si Joseph, nakilala niya ang Diyos ng kanyang ama na naging Diyos na rin niya about pagdating sa pagiging faithful ng Diyos. Okay. Ang nangyari po sa buhay ni Joseph ay hindi naman lingid sa atin, mga kapatid, di ho ba? Kasi dahil po doon sa kanyang panaginip na ipinangako sa kanya ng Diyos, ay nung nagising siya, ikinuwento niya to sa kanyang mga kapatid. Okay? At ang reaksyon ng kanyang mga kapatid ay, anong ibig mong sabihin? Kami pang nakatatanda ang maglilingkod sa iyong nakababata. And from that time on, kinainggita na si Jose ng kanyang mga kapatid. Okay? At second time na naginip pa rin siya, kinuwento pa rin niya yon, yung napakagandang pangako ng Diyos sa kanya through dreams. Siyempre, kapag kami maganda kang gustong ibalita, hindi mo mapipigilan yun eh. May kukwento mo't may kukwento yun, di ba? Minsan nga, pag nakaka-discount tayo eh. Excited. Di ba? Excited kang ikwento. Uy, alam mo, pumunta ka sa ganito, makaka-discount ka, mura, sale sila ngayon. Kahit diba? nga surprise, excite. Pag na-excite, kikwento. Ikinukwento mo, pero dapat secret. surprise nga eh. Surprise. Dapat nga surprise. Kaya minsan dahil sa sobrang excitement mo, sobrang saya mo na ikukwento mo. Sobrang ganda kasi. Same thing with Joseph. Naikwento niya yon sa second time around na kanyang panaginip. Kinuwento niya sa kanyang mga magulang na misinterpret si Joseph. Pero si Jacob, minuni niya yun. Yung kwento ng anak niya na pangako sa kanya ng Diyos. Okay? Pinagyaman yun ni Jacob. And then dumating yung time, yun nga, dahil sa kinainggitan itong si Jose, no? Pinagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid. One time na nagdadala siya at inutusan siya ng kanyang ama na magdala ng pagkain na nagpapastol sa kanyang mga kapatid doon sa bukid. Malayo pa siya, natanawan na siya ng kanyang mga kapatid. At ang sabi ng mga kapatid niya, ito na ang ating kapatid na mapapanaginipin. Buti pa, patayin na natin to. Tingnan natin kung anong mga mangyari sa panaginip niya. Okay? At yun nga, to cut the long story short, pinagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid. Inihulog siya sa balon. Ini-imagine ko nga, no? Paano siya inihulog sa balon? Wala bang force na nangyari? Ikaw, halimbawa, ihuhulog ka sa balon, hindi ka ba papalag? Papalag ka, di ba? Ibig sabihin, may commotion yun. Habang inihuhulog siya ng kanyang mga kapatid sa balon. Binugbog ba siya? Actually, hindi naman nakalagay sa Bible na binugbog siya. Pero may force yun. Di ba? Siyempre, nagpupumiglas, pero wala siya nagawa. Ilan yun? 10? Okay? Except Benjamin. Kasi kaysa niya si Benjamin. Okay. By force, nahihulog siya siyempre sa balon. Eto na ngayon. Nung nasa balon siya, ano kaya? Halimbawa ikaw, si Joseph, inihulog ka sa balon. Hindi ng iyong kaaway o ng ibang tao, kung hindi ng kapatid mo, dugo ng iyong dugo, laman ng iyong laman. No? Diba? Anong magiging attitude natin? Normally, baka tayo'y mainis, magalit. Diba? Kasi yun ang nature natin. Nature ng tao, pag nasaktan ka, may ginawang hindi maganda sa'yo. Actually, ang Bible, silent
nung si Joseph is during na nasa balon, tama, silent. tama, Pero tama. pagka halimbawa, inimagine natin, mineditate natin, Sa totoong ano buhay. ano kaya ang magiging attitude ni Joseph habang nasa balon? Ikaw, brother, meron ka bang naisip kung halimbawang ikaw si Jose na inihulog ka sa balon, ano ang magiging attitude mo? Matutuwa, magagalit, maiinis? Sa'yo. Ako, sa totoong buhay, makakaramdam siyempre ka ng pagkagalit. Oo. Galit, ano? Galit. Galit. Pwede yon kasi as human as Sa tao, we are, magagalit ka. Siguro, baka masabi ko pa na pag ako nakaahon dito, Oo. dila Humanda nyo- kayo. Yan, dila nyo lang ang walang latay. Okay. Mata nyo lang ang walang Latay, ano? So, pero ako din, I do believe na si Joseph is nagpe-pray. Nagpe-pray. Bagamat silent ang Bible about doon sa feeling ni Joseph during the time na nasa balon siya. Pero ako, I do believe na si Joseph nagpe-pray na, Lord, hanguin mo naman po ako dito. Sa balong ito. Ayoko pa pong mamatay. Hindi ito yung ipinangako mo sa akin. Amen. Hindi ito yung ipinakita mo sa akin. Sa panaginip. Yes, hindi ito yung pangako mo, hindi ito yung ipinakita mo sa akin. Lord, tulungan mo po ako, iligtas mo po ako rito. Okay. So, I do believe na if what you see is not what you saw, then what you see is temporary. Kasi hindi naman yun yung pinakita ni Lord sa panaginip eh. Uulitin ko. If what you see is not what you saw, then what you see is temporary. Okay. Alam mo nangyari? May dumaang mga mangangalakal. Mga ano yan? Papunta sa Ehipto. Isa sa mga kapatid ni Joseph, nakita yung mga mangangalakal, may pagka-business-minded. Alam mo sabi? Pagbili. Sabi niya gano'n, wala tayong mapapala kung hayaan nating mamatay si Jose sa balon. Buti pa benta na lang natin. Pagkakitaan na lang natin. Di ba? May pera pa nga naman sila. Di ba? Ano? Deal or no deal? Deal. Deal. Iba ang taginting ng pera, brother. Di ba? Anong nangyari? Hinango siya. Hinango. Ibinenta siya. Ano ba yun? Nagkataon lang yon na may dumaang mga mangangalakal noon? Answered prayer siya. That's right. Nag-pray siya that time. Answered prayer siya. Kaya sabi ko, I do believe na nagpe-pray si Joseph. Biro mo. So, ano pala, ang bilis palang sumagot ni Lord kay Joseph. No? May mga bagay na mabilis sumagot si Lord at may mga bagay naman na it will take time. Pero yung time na yon, dumaan agad eh. Sinagot siya. Sinagot. Diba? So, iba-iba ang respond ng Panginoon according to your needs. Okay? So, yung time na yon, kailangan hanguin siya. Why? Kasi yung mga mangangalakal na yun, papuntang Ehipto, kinakailangan si Jose makarating ng Ehipto. Kasi si Lord, faithful siya sa promise. Yan Nasa kanina Ehipto. pa nating sinasabi. Yes. Nasa Ehipto, ang katuparan ng pangako ng Diyos kay Jose. Okay. At hindi lang yun of all the balon, doon sa lugar na yun, alam mo ba, nakakaiba yung balon na pinaghulugan kay Jose? Marami palang balon doon. Maraming balon doon kasi ang ginagawa ng mga shepherd, ano ba sa Tagalog yung shepherd? Pastol. Doon sila kasi nagpapastol ng kanilang mga tupad, doon sa lugar na yun. Ngayon, pagka summer, mahirap ang tubig. Doon sa lugar na yon. Ang ginagawa nila, naghuhukay sila sa kung saang lugar mapili nilang hukayan para pagdating ng tag-ulan, mapuno. Maiimbakan ng tubig yung balon na yon. Kaya maraming balon doon. Pero yung pinaghulugang balon kay Jose, according to some Bible scholars, kakaiba yon. You know why? Kasi yung balon na yon, yun yung pinakamalapit doon sa daanan. Nadadaanan ng mga mangangalakal papuntang Ehipto. Nagkataon ba yon na doon siya inihulog? Ang sabi sa Mangangaral 3:1, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda
itinakda ng Diyos na may dumaan na mga Take mangangalakal Sa panahong itinakda ng Diyos. ng Diyos. Tinakda ni Lord na sa time na yon, may dumaang mga mangangalakal doon papuntang Ehipto. Kasi sa Ehipto, nandoon yung katuparan ng pangako ng Diyos kay Joseph. Kaya, kinakailangan si Jose, God will see to it na makarating siya ng Egypt. Kaya doon siya inihulog sa balon na pinakamalapit na daan papuntang Ehipto. O diba, ang galing ni Lord? Tapos, Eto na, pagdating niya ngayon ng Egypt, ibinenta naman siyang alipin sa bahay ni Potiphar. Potiphar. Yes, okay. Imaginein mo yun, ano? Pinagkakitaan ng husto si Jose. Binenta ng mga kapatid. Tapos, pagdating ng Ehipto, yung bumili sa kanila ng buy and sell, binenta rin siya sa bahay ni Potiphar. Alipin. Naging servant na siya. Alipin siya. Okay. Alam mo yung according to the Bible, basahin niyo po from Genesis 37 to 50, no? Para kayo nanonood ng pelikula. Hindi lang basta pelikula, napakagandang sobrang ganda. pelikula. Oo. Kaya dyan tayo mamomotivate para yung fruit of the Spirit lumabas sa isang tao, which is faithfulness. Si Joseph po, nagdepend siya sa katapatan ng pangako ng Diyos sa kanya. Nagbago man ang kanyang sitwasyon, from pit to slave. Ano? Ay eto matindi. Nung nasa bahay na siya ni Potiphar, ano siya? Hindi siya manager. Servant. Alipin. Okay. Palawakin natin ang salitang alipin. Ano ba ang mga, alam mo pa sa mga salitang alipin? Ano pa ang mga pwedeng itawag pa bukod sa Katulong. servant? Atulong. Alila. Alila. Sa Kastila, muchacho. Muchacho. Sa paglalaki, muchacho. Pag O, babae. muchacha. Di ba? Ang alan, minister? Pag muchacha, little girl. Anyway. Wag na lang Kastila. Di ba? Hindi siya lahat ng trabaho Kasambahay. dahil alipin, kasambahay. Lahat ng trabaho bilang alipin, trinatrabaho ni Jose. Imagine, from his comfort zone na nasa bahay lang sila Nasa poder ng ng tatay tatay. niya, na inialis siya ni Lord doon temporarily para ilagay sa isang sitwasyon na hindi madali. Di ba? Alipin. Lahat ng trabaho doon, pag alipin, siyempre ginampanan ni Jose. Paglinis ng CR, paglinis ng bahay. Hindi pwedeng hindi niya gagawin. Hindi niya pwedeng gagawin yun kasi binili siya bilang alipin. He has no right. Kung anong iutos sa kanya, anong sabihin sa kanya, gagawin niya yun. Pero alam mo ba, according to the Bible, sabi ng Bible, pinagpala ang bahay ni Potiphar at umunlad dahil kay Jose. Ang sikreto, because God is with Joseph. Ibig sabihin, naging faithful si Jose sa mga task and responsibility na ibinigay sa kanya sa bahay ni Potiphar. Naging faithful siya. According to the scripture nga, sabi doon, lahat ng bagay ay pinamahala na kay Jose ni Potiphar. Pera lang yung kanyang kakainin at saka yung kanyang asawa, right? Ibig sabihin pati yung pinansyal. Kasi lahat daw at pinagpala ang bahay ni Potiphar because of Joseph. Naging faithful kasi si Joseph. Ini-imagine ko nga, habang naglilinis kaya siya nagpo-floor siya nagmamap siya ng floor. Kapag ikay may galit, di ba? Habang naghuhugas ka ng pinggan, pag ikay naiinis at nagagalit, magmamanifest yun Babasag ang pinggan. Dadami ang baso, dadami ang pinggan. Pero hindi si Jose. Tama ang attitude ni Jose habang nagtatrabaho. Kaya umunlad, naging productive at progressive ang bahay ni Potiphar dahil kay Jose. You know why? Kasi nakadepend siya sa faithfulness ni Lord. Kaya naging faithful siya. Siguro habang nagmamap siya ng floor, siguro kumakanta si Jose, no?
Alam kong may magagawa ang Diyos. Kala ko kinakanta, katapatan mo. Pwede rin, pwede rin. Alam kong may magagawa, di ba? So, pwede rin yung mabilis. May magagawa. May magagawa. Brother Minister Arnold. Brother Jeb. May magagawa. May magagawa. May magagawa ang Diyos. Malaki May ang magagawa. may magagawa. May magagawa ang Diyos. Malaki ang magagawa. Malaki ang magagawa. Malaki ang magagawa. Malaki ang magagawa ng Diyos. Malaki ang magagawa. Malaki ang magagawa. Malaki ang magagawa ng Diyos. Kaya si Joseph, he do believe na may magagawa ang Diyos. Kasi nga, nakadepend siya sa pangako At sa ng Panginoon at katapatan ng Diyos. Amen. Kaya marahil madalas niyang nasasabi, no? This is not what I saw. Hindi ito, Lord, yung pinakita mo sa akin. Yan. May maganda kang gagawin. Okay, alam mo nangyari? Okay, ang nangyari nga, he was wrongfully accused. Eto na. Parang pag tinignan mo, teka muna, parang papangit ng papangit ang pahirap ang buhay ni Jose. Okay. Pero siyempre, si Lord, yung timetable ng pagtupad ng pangako ng Panginoon ay siyang may hawak. Okay? Amen. Sabi nga sa Bible, madalas tayo makabasa dyan ng dumating ang panahon. Sa Ingles, in the course of time. Puro ay pala yan nangyari sa kanya. Puro? Ay. Ano ibig mo sabihin? Inihulog. Yan. Ibinenta. Aba? Ikinulong. Inalila. Inalila. Ikinulong. Ayan. Oo nga, no? Okay, puro ay, Okay, sige. Then, eto na. Of course, alam naman natin na siya'y pinagbintangan ng rape o ni-rape niya yung asawa ng amo niya. Ikinulong siya. Okay? Nang walang kasalanan. Pero dahil... Inakusahan pa. Oh, yes. Puro ay Wrongfully talaga. accused. Inakusahan. Inakusahan ay pa rin. Ay Okay. pa rin. Hanggang matapos yan. Puro ay yan, minister. So, eto na po anong nangyari, no? Alam mo ba, Minister Jeff, na inalaw ng Panginoon ang lahat ng yon. Okay. Sa bandang huli, kaya yung conclusion ko, si Joseph, alam niya na may magandang gagawin ng Panginoon, kaya niya pinahintulot yung mga bagay na yun na mangyari sa buhay niya. Kasi doon sa, at the end of the story, mamaya, sabihin ko, no, nabanggit ni Joseph na, kaya pinahintulot ng Diyos ang lahat ng yun. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, doon bandang huli, para marami ang maligtas. Marami ang maligtas. So, during the time na nakakulong siya, Minister Jeff, alam niyo man ang nangyari? Nung nakita ng warden na si Joseph is trustworthy, dependable, and faithful sa kanyang trabaho, alam mo ba na buong bilangguan, siya na ang pinangasiwa ng warden? Siya na ang naging tagapangasiwa sa buong bilangguan. Kaya si Joseph, nahubog ang mga katangian ni Jose. During hard times. Not during happy times. Okay? Hinubog ng Panginoon, hinulma ang mga katangiang kakailanganin ni Jose doon sa kanyang posisyon o pagpapalang pangako ng Diyos sa buhay niya. Okay? Sa bahay ni Potiphar, nahubog doon ang mga katangiang pagiging masipag, or Joseph learned the value of hard work. Di ba? Amen. And Joseph learned the value of pagiging trustworthy o mapagkakatiwalaan. Kasi sabi, buong sambahayan pinagkatiwala sa kanya, liban sa kakainin ni Potiphar at asawa niya. So meaning, pati yung pinansyal. Siguro si Jose, pag inutusan ni Potiphar,
Hindi siguro. Check. Ah. Kasi trustworthy. Pag inutusan ni Potiphar, pumunta ka ng palengke. Ah. Eto pera, 50 pesos. Babalik sa Bumili ka ng 5 kilong baka, 5 kilong 5 kilong pork. Siguro pagbalik ni Jose, not siguro, dahil faithful siya. Boss, eto po yung napamili ko. May sobra pong... Ito sukle. Ito po yung sukle. Faithful siya. Kaya sa kanya na nga pinagkatiwala yung buong sambahayan. Eto naman, nakulong siya. Nakita nung warden na si Jose mapagkakatiwalaan, matapat. Okay? Kaya pinagkatiwala sa kanya ang buong kulungan. Yun yung sinasabi mo kanina, Minister Jeff, na yung faithfulness may reward. May reward. May gantimpala talaga. Okay? Tama. Okay. So, eto na ngayon. Nakakaroon siya ng kasamang 2 inmate na naginip. Nung kinaumagahan, nakita niya balungkot, litong-lito, tinanong niya ni Jose, anong problema niyo? Na naginip kami, so on and so forth, ganito. Okay, naipaliwanag ni Joseph. Doon sa isa, sabi niya, naku, papupugutan ka ng hari after 3 days. Sabi naman doon sa bartender. Okay? After 3 days, balik ka sa position mo sa hari. Pero, sabi niya, banggitin mo ako sa hari, ha? Pag nakalaya ka na. Alam mo nangyari, no? Nakalaya. Binanggit, hindi? Binanggit? Nakalimutan. Nakalimutan. Yun nga sinasabi natin Kahit hindi tapat ang tao. Nangako siya. Sabi niya, ako bahala sa'yo, babanggitin kita. Nakalimutan. Pero si Lord, hindi nakakalimot. Alam mo ang ginawa ni Lord? Pinanaginip niya yung hari. Nung walang makapagpaliwanag sa buong palasyo, walang makapagpaliwanag sa mga gabinete, walang makapagpaliwanag sa senador kung saan napunta ang kung ano yung panaginip pala. Saka ngayon naalala nung bartender ba yon, yung cupbearer ng hari, si Joseph. Sabi niya, mahal na hari, ako may nakasama sa kulungan na kapag papaliwanag ng panaginip kasi sumasa kanya ang Diyos. Yun. Ano nangyari? Hindi siya nakalimutan ni Lord. Imagine that. Gumawa ang paraan. God will see to it na matutupad yung pangako niya. God will make a way. Ayan, when there seems to be no way. Credit to the rightful honor. Doon nung kanta. Okay, so, ang nangyari, brother, pinatawag siya nung hari at naipaliwanag naman niya ang panaginip. Okay? Ngayon, ang suggestion ni Joseph, maghanap kayo ng isang taong magmamanage ng 7 years of famine and 7 years of plenty. Naghanap sa kanyang mga tauhan, yung hari. Wala siyang makita. Kaya nung nakita niya si Joseph na may ganong klaseng wisdom, sabi niya, okay, you're the man. Sabi nung hari. You're the man. Di ba? Yan yung katuparan ng pangako ng Panginoon. Sa katapatan ni Joseph. Maraming natutunan si Joseph aside from being faithful. Ang natutunan ni Joseph is yun nga, pagiging trustworthy. Alam mo, may natutunan din siya sa loob ng bilangguan. Ano? How to manage difficult people. Yeah. Ba't parang may tinuturo ka? Hindi. Yung oras. Yung oras natin. Yun ang natutunan. Mayroon mag-manage ng mga tao. Siyempre, alam mo, pinag-manage niya, mga bilanggo. Di ba? Skill yun. Kaya mahirap maging presidente. Yes. Kaya pagpe-pray natin, yung presidente. So, ang faithfulness, mga kapatid, yan ay katangian ni Lord. Hindi yan magbabago. Kaya si Lord ay dependable kasi siya ay immutable. He never changed and He is unchanging. Okay? Magbago man ang sitwasyon, magbago man ang panahon, si Lord hindi magbabago sa kanyang pagiging tapat. Okay? Kaya, yung sinasabi po natin, may reward ang pagiging tapat. Ano kaya naging reward ni Joseph? Natupad yung pangako ni Lord sa kanya.
nalagay siya sa isa sa pinakamataas na posisyon sa buong Ehipto. Isang pinakamagandang reward, alam mo kung ano? Yes. Naligtas yung kanyang bayan. Sambahayan. Sambahayan. Okay. Yon ay pagtupad pa rin sa ipinangako ng Panginoon sa kanyang mga ninuno kay Abraham, Isaac, and Jacob sa patriarchs. Kaya God is faithful, Amen. mga kapatid. Kaya tayo din, inihikayat na maging tapat sa lahat ng area ng ating buhay para may gantimpalang naghihintay. Kaya- In Jesus' kaya name. Dahil sa kung ang Diyos ay tapat, dapat natin siyang awitan. Katapatan mo ay walang hanggan. Pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, Panginoon. For the last time. Katapatan mo ay walang hanggan. Pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, meron tayong Diyos na laging tapat sa ating lahat. Di siya nagbabago, siya noon, ngayon, at magpakailanman. Thank you, Lord. Salamat po sa napakagandang umaga. Salamat po sa fellowship. Salamat po sa napakagandang pag-aaral na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Lord, sa iyong katapatan. Pagpalain niyo po kaming lahat, ang iyong mga anak. Salamat po, Lord, your blessing, your prosperity, your favor be upon us all. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo Amen. po'y magtatapos sa ating repeat new song of the week. Title, His Love is Eternal. Composed by Minister Mario Garcia. Bye-bye po. God bless po mga God kapatid. bless. Thank you, Lord. Give thanks to the Lord, because He is good, and His love is eternal. Let the people of Israel say, His love is eternal. Let the priests of God say, His love is eternal. Let all who worship Him say, His love is eternal. In my distress, I called to the Lord. He answered me and set me free. The Lord is with me. I will not be afraid. What can anyone do to me? It is the Lord who helps me, and I will see my enemies defeated. The Lord makes me powerful, and
Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the